Ngayon marami na kami. Ayusin ko lang ito ano ha. Set up ko lang itong pinaka-podium ko. Sanay kasi ako sa podium eh. Mulito. Kilala niyo si Corita. Isang legendary na singer ano? Kilala namin nila Doc Becky at saka Ano natin yun? Kaibigan namin yun, kaibigan ko. Kasi yung isa sa mga kapatid ko ay drummer niya. Pero kung nabalitaan nyo, siguro last year ay namatay yun eh. Oo, namatay. Namatay siya. Pero... Ay, kaya pa yan. dito. Teka. Hindi kaya meron yung... Bago siya mamatay, nasunog yung bahay nila eh. Parang mga 2-3 years ago. Sa may Kamuning. Nung masunog yung bahay nila, parang na-problema siya kasi wala siya titirhan. Madali salita na ano siya, na-depress siya, nalungkot siya. Pinuntahan ng kapatid ko doon sa lugar nila mismo, nasa labas ng bahay. So, naawa yung kapatid ko, gumawa kami ng mga paraan para matulungan siya. Pinuntahan ng ibang mga sikat na mga artist, sila Fred Aguilar, tinulungan naman. Pero nung kasikatan niya, kabataan niya, mga 70s, meron isang nag-a-admire sa kanya na hindi niya alam. Gustong-gusto siya ng lalaki. Gustong-gusto ng lalaki na hindi siya pinapansin kasi sikat si Corita. Kilala mo na si Corita, yung kumanta ng sikat na kantang si Lolo Jose. Okay? Hindi nyo alam. Kasi Lolo eh. Si Lolo Jose, oras na. So sikat yung chat niyo. So ang mga kanta niya talagang mga pang-70s na maganda naman. Kantayin mo kami, Minsan? Hindi, Dito? Lolo. Si Lolo Jose, si Lolo Jose, si Lolo Jose ay matanda na. So, si Corita yan. Okay. So, kinukwento ko, yung lalaking yan, na matagal na niyang gusto si Corita, ay talagang super dream niya sa kanyang puso. Pero ito nung mabalitaan niyang nasunog yung bahay at problemado si Corita, nagkaroon siya ng pagkakataon na pinuntahan niya si Corita. Okay, nung kinausap niya si Corita, nung hindi pa nga eh. Pero ngayon pa lang eh. Oo. Alam niya yung kwento eh. So, nung pinuntahan sa madaling salita, niligawan niya. Sumama ka sa akin sa Tagaytay kasi may bahay ako sa Tagaytay na resort farm, merong parang pasyalan. So, pumayag si Corita kasi wala na siyang bahay eh. Minahal na si Corita, nagsama sila ron. Pagdating sa Tagaytay, na-stroke si Corita kasi yun yung parang epekto ng kanyang depression, yung kanyang paano makukuha yung lupa, yung property, paano pagpagawa. So, nung ma-stroke, inalagaan siya. Medyo matagal din, parang 2 years. So, sabi ng mga kapatid, kumuha ka ng pasyente. Bakit ganun ang ba dyan? Alam mo, sabi ng lalaki, sabi niya, hindi, mahal ko siya eh. Tama na pangiti siya. Kasi pag mahal mo, ang isang tao, kahit anong pang kalagayan niya eh. Mahal mo siya eh. So, pinuntahan pa siya ni Julius Babaw. Makikita niyo sa YouTube yun eh. Interview sila nung may sakit si Corita. Inaalagaan niya. Sabi, ang galing naman yung lalaking dito. Kaibigan ko rin siya. Anong pangalan nun? Kaibigan ko, tapos nandito yung pangalan. So, dami kong kaibigan. So, dahil salita, namatay si Corita. Nung mamatay si Corita, nalungkot yung lalaki, siya naman yung na-stroke. Pinuntahan ni Julius Babaw, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? So, ganito eh, ganyan eh. So, hindi sinasabi ng pamilya dun sa lalaki na meron pala siyang stage 4 cancer. Namatay din yung lalaki. Just recently, last year. Namatay din siya. So, iniisip ko habang sabi ko, kahit maiksi yung panahon na pinagsamahan nila, nailusot niya yung pagmamahal niya doon kay Corita. So,
ang nangyari sa kanila, kwento na lang sila. Pero nakakatuwa kasi ngayon magandang pag-usapan, pag ang pag-ibig, ang puso ang pinag-uusapan, ito yung usapin hindi natatapos at pinakamasarap na kwento. Ang daming kwentong alam natin na may kinalaman pagdating sa puso. Kwento ng pag-ibig, kwento ng pagmamahala ng magkaibigan, ng mag-asawa. Pero pansinin mo, lahat yan umuuwi sa pag-ibig lahat ni Kristo. Lahat siya doon umuuwi. Ngayon, 6 years na palang nasa PGM ako, nasa group. Ano na to? 2019, August, first time namin na pumunta ng BGC. Tapos tuloy-tuloy niya from BGC to Makati. At ang sarap magkwento, ang sarap mag-share ng iyong buhay doon sa mga taong kalabong kampante ka. Ang sarap ng, kanina nag-travel kami papunta dito, ang sarap ng pakaramdam kasi mamimit ko yung mga taong alam kong mahal ko sila at alam kong mahal din nila kami. Ang sarap ng ganun. Ito yata yung magpapahaba ng buhay sa atin. Yung community na to. Friendship, yung support. Ako, nag-uusap namin ni Grace. Papa, sa palagay mo, mga ilang taon pa kaya tayo mabubuhay? Teka muna. Teka ako, marami akong kalokohan ng kabataan ko. Sa tansya ko, naging tapat ako. Sabi ko, palagay ko mga 70. Ilang taon ako ngayon? 35, di ba? Hindi. 56 pa lang. Sa tansya ko, sabi ko sa kanya, mga 70 ako. Pero parang ayoko pumayag eh. Sabi ko, hindi, parang sayang eh. Sige, bahala na. Gusto kong maging healthy. Kaya sabi ko, Mama, bumili ka doon sa Shopee na pinagsamang luya at bawang at honey at lemon. Kainin natin pangtanggal sa barang ng puso. Yung mga ganyan. Okay. Namili ako doon sa kasi si Lori. Last time ay si Jose Gomer. So nanood kami online. Bless ako sa music ng praise team. At ang ganda, si Angel, sabi ko, ang ganda pala humawak ni Angel nung isang uri ng instrumento, kung ukulele o gitara, mas maganda siya. So, iba talaga din kung minsan ikaw yung nasa labas eh. Nakikita mo yung, yung realidad kapag nasa screen ka. So, ang ganda. Ngayon ako, pinili ko, sabi ko, sige, check ko si Abraham and Sarah. Pero, alam mo, matagal na natin kilala yung kwento ng buhay nila eh. Bata pa lang tayo, sa cradle roll pa lang, si Abraham and Sarah na pinag-uusapan yung magandang buhay nila. At maganda naman talaga. I-check natin ngayon yung buhay nila, pero hindi ko siya papasadahan ng mas mahaba. Tingnan natin kung ano yung mga positive traits na meron sila. Pero bago natin gawin yan, madalangin na tayo na maisip. Panginoon namin Diyos, gawin mo pong uhaw na sisidla ng aming mga puso at isipan. Para yung gusto mong sabihin sa amin ngayon ay makuha namin yung katas at sabihin mo sa amin kung anong dapat namin gawin para maging tunay ang puso namin sa aming pamilya, sa aming kaibigan at sa lahat ng mga tao sa pangalan ni Jesus. Si Abraham at si Sarah, ang kanilang matatawag nating uri ng pagmamahal na meron sila. Meron akong tatlong nailista rito. Number 1 is pragma. Ang pragma ay enduring love. No? So pag sinabing enduring love, sabihin mahaba yung pagtitiis, mahaba yung pasensya. So number 1, pwedeng tungkulin, may pasensya siya. Mahabang panahon ng pagsasama. So mahaba yung pagsasamahan nila. So isipin mo, ano yung dahilan? Bakit mahaba yung pagsasama sila? Tapos, hindi nakabase sa bugso ng damdamin. Hindi lang trip, mahal kita, o ano, hindi base sa bugso ng damdamin. Ito ay pag-ibig na pinili araw-araw sa kabila ng hirap. So, pipiliin mo yung pagmamahal mo sa kanya kahit na nahihirapan kayo. Kung ano man yung pinagdadaanan ng mag-asawa, ng isang magkaibigan, kahit sa gitna ng hirap, ano yung dahilan? Bakit nananatiling kayo pa rin?
one time, doon sa discussion namin, may nagtanong, mas may kinalaman din sa lab eh, kasama dito yung mga taga-Taytay. So, yung mga kasama ko doon, mas bata sa akin, at syempre, mas bata sa akin, sigurado. So, ano bang hinahanap mo? Sabi, parang hindi ako sigurado kung gusto ko ba siya. So, parang na-sense ko, sabi ko, parang may ganyan ako pakiramdam ng araw eh. Kaya hindi ako sigurado kung gusto ko ba siya, kasi may hinahanap ako na hindi ko pa nakikita sa kanya, kasi ito yung criteria ko eh. Ito yung gusto kong babaeng makakasama ko sa buhay. Pero sabi ko sa kanya, ang hanapin mo, yung pangit na ugali na ayaw mo. Subukan mong hanapin yung ayaw mo na ugali sa isang babae. Bakit? Kasi pag pakakasalan mo na yan, at yung ugaling ayaw mo, tanongin mo sarili mo, kaya mo bang tiisin? Yung ugali niya na hindi mo kaya, na hindi mo gusto. So, kaya ko ba to na kapag sa umaga sinisigawan ako, kaya ko ba to na pagka meron akong gagawing mga plano sa buhay ko, pipigilan niya ako? Tanong mo sa sarili mo, sabi ko sa kanya, kung kaya mo, pag kaya mo, go. Pero palabasin mo yung pinaka hindi mo gusto. Kasi baka mamaya, napapakita lang siya ng maganda. So, palabasin mo yung ayaw mo, palabasin mo, dapat sigurado ka. Pag lumabas yung pinaka-tatas ng pinaka hindi maganda. Pag lumabas na yan siya, sabihin mo ngayon, kaya ko ba? Kasi araw-araw, magkatabi kayo sa pagtulog, pagising mo ng umaga, makikita mo yung mukha niya, at nakita mo, nakakainis itong napangasawa kong to ah. Parang gusto ko sinilasin na. Eh, hindi successful marriage yun. Pero kung alam mo kung ano yung lumalabas na ugali sa kanya na hindi mo gusto, pero kaya mo, at matututunan, yun yung sinabi ko. Sabi niya, okay ka talaga, Kuya Pan. Sabi ko, ako si Dr. Love eh. So, ganoon. So, balik tayo. Sa pangalawa, si Abraham and Sarah, ang isa sa makatangian nila ay covenantal love or hesed. Mas lumalim. Anong covenantal love? Hindi lang ito basta ano tawag dito? Tama yung sulat ko, hindi ko rin maintindihan. Hindi lang ito basta kontrata, kasi namamadali ako pagka ginagawa. Alam wala akong time, mabilis. Kundi yung kanilang pagmamahalan ay isang banal na pangako. So promise yung pagmamahalan nila. Ang iba doon ay nananatili silang tapat sa isa't isa kahit dumaan sila sa matinding pagsubok, parang yung una. So dumaan sila sa matinding pagsubok pero nananatili silang nagmamahalan. Ganun si Abraham at si Sarah. Yung isa, yung last ay philia. Okay? Philia, deep friendship or companionship. Si Sarah ay naging katuwang ni Abraham sa kanyang spiritual na paglalakbay. Kaya dapat ang magiging partner mo ay katuwang mo siya sa buhay. Yun yung magiging ano niya. No, makikita tayo ng maraming na example. Si Doc Becky, Doc Rafi, ilang taon na sila, 70. Pero, imagine, 43 years anniversary. Ang tagal nun. Kung tatagal ka bang gano'n eh, di ba? Kung may problema na ano eh, hindi ka tatagal na gano'n. Ganun si Ate V, Permani. Meron silang mga sikreto kung paano tumatagal. Yung relasyon, dapat pinag-uusapan ng mag-asawa. Kaya matiisin. Kailangan. Totoo. Kailangan matiisin ka. Sino bang matiisin? Ang babae o ang lalaki? Depende. Ha? Depende sa ugali. Depende sa ugali. Pero sabi ko, alam mo, kung minsan ang lalaki, minsan, mas madalas tayo ang pabebe. No? Ba't kaya? Ang babae matiisin. Hindi kaya, disagree. Mamaya, pag-usapan natin. Kampihan. Ganun siya. Last time, pumunta kami ng BGC. Tuwing kami ng Bulaklak. Kasi ang plano ng boss ko, bili tayo ng Bulaklak. Kasi pagdating sa 14, mas mahal na talaga yan. So, punta kami ng market. Ang dami palang mura. So, makakita ka doon nakita ka ng mga orchids, ganyan. So, nakabili, pero ang ganda. Pero na-realize ko, mas maganda pala, pag magandang, tip pala, pag mga 11 pa lang or 12 pa lang, bili mo yung bulaklak. Pero kukunin mo bulaklak doon, yun ang mga nakatiklo pa.
Yeah. May mga nakatiklop pa. Bumili ka nila ng puno. Bonsai. Bonsai. Kasi, kasi nasubaybayan ko eh. Nasubaybayan ko yung bulaklak. Kahapon, bumuka siya. Mas maganda tingnan. So, tip yan ha, sa mga next kung meron ka pang partner. Anong bulaklak yun? Roses. Roses. Roses with, anong tawag? Orchids. Nakalimutan mo na hindi orchids. Tulips? Tulips. Yeah, Oh, tas tulips, meron roses. din. Ganda. Sa lapis. Gumamela, mura. Bulaklak. Tama, sabi ko siya, alam mo daw, sabi ko, gusto mo murang bulaklak? Nakakita ko na pula chuchik. Sabi ko, Mas mura sa dangwa. mas mura nga sa gawa, no? Okay, ano, traffic. Sa Layo. traffic. So ganyan. Balik tayo kay dun sa dalawa. Kay Abraham and Sarah. Sabi ko kanina, gagawin ko itong pinakamaiksi. Pero sa kwet, ayun nga ba sinasabi ko, pag ako tumayo talaga, ang dami. Sige lang, Ang dami sige lang. sinasabi, pero pipilitin ko mas mabilis. Tapos na, tumayo tayo. Okay, philia, the friendship, dapat kaibigan mo yun, yung sa isang mag-asawa, dapat magkaibigan kayo. So yung pagkukwentuhan mo ng problema mo, hindi dapat siya nagtatago. So kasi magkakatulungan kayo. Ngayon pa lang, practice mo na, pagka mag-sweetheart pa lang kayo. Magkasama, silang nangarap at naniwala sa imposibleng pangako ng pagkakaroon ng anak. Napaka-imposible nga nun eh. No? Okay. Mga katangian ng kanilang pag-ibig, 3, sacrifice, katapatan, saka pagtitiwala. Okay, punta na tayo talaga sa sentro. Iiwanan ko muna si Abraham at si Sarah kasi sawa na tayo sa kwento niya. Pupunta tayo doon sa mas pinakamalaking pagmamahal na ibinigay ng Panginoon sa kwento ni Abraham at ni Sarah at ni Hagar. Ito yung title niya. The God Who Sees the Outcast. Mamaya, pagkatapos ng talk ko, sasama ko kay Denise mamaya, kakatayin natin yung No Longer Slaves. Meron itong part na, parang ganyan, basta may U. Ganyan. Ulit naman. Basta may O, basta umuo na. Yun siya. Tuloy-tuloy lang mamaya. Ililig ni Dennis mamaya. So ngayon, the God Who Sees the Outcast. Sabi ni Dennis sa chat namin, parang intro pa lang malungkot na kasi malungkot talaga yung kwento yung magkasawa. Makikita natin mamaya, no? The God Who Sees the Outcast. Number 1 point natin, the good idea gone wrong. So maganda yung plano, maganda yung iniisip mo, pero nabubulilyaso. Nagiging negatibo yung epekto. Maganda nga yung plano mo, pero napapasama. Naranasan na ba ninyo yun? Ito yung plano ko, kasi hindi yung gawin ko. Many times. Parang, ganyan na, no? Nag-regret Recently, ito. kasi, parang matigas tayo eh. Matigas ang ulo natin eh. Mainipin tayo. Ako mainipin ako. So, gumagawa ko ng parang para hindi ako mainip. Pero kadalasan, pag nainip talaga tayo, mas sinusunod natin yung pagkainip natin. Ginagawa natin siya. Imagine mo si Abraham at si Sarah, alam nila na merong pangako ang Diyos sa kanila na magkakaroon sila ng anak. Doon sa chapter 15 ng Genesis, binasa ko ulit kanina, nga pala. Ito dala kong Biblia. Ito yung bit-bit kong Biblia, 27 years ago na. Kinuha ko kanina doon sa taas. 7 years ago ko na itong hindi binubuksan eh. Mga ganyan, no? Sumabit-sabit ganon. Ito, sobrang tagal na niyan. So binuksan ko kanina, natuwa ako, sabi ko, magkaiba na yung pamamaraan kung paano ko siya binabasa. Nang binabasa ko ito noon, para sa pakikipagdebate. Pag i-check mo ito mamaya, ang daming lista na ito sa likod, pati fundamental beliefs, so para sa pagdidebate ko gagawin. Ginaya ko kasi sinundan ko yung sulat ng tatay ko nung araw. Kinopya ko talaga, sabi ko, susundan ko yung apak ng tatay ko sa pakikipagdebate. Kaya pag binabasa ko ito noon, medyo iba yung purpose ko, iba yung goal ko. Pero may kabutihan pa naman sa pusong meron ako noon. Pero kanina binubuksan ko, ang hinahanap ko, yung pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. Ganun ko na siya tinitignan. Pero dinala ko siya para maging
wala akong Bible sa cellphone, so magiging reference ko lang maya-maya. Pag nalimutan ko. Genesis 15, may promise na sa kanila na, o sige, ito, magkakaanak kayo. Pero dahil nga sa matigas ang ulo, medyo matagal, Mainit. nainip sila. Nung ipinanganak si Ismael, 86 years old si Abraham. O si Tama, Sarah. tama. Hindi, si Abraham. Si Abraham. 86. Mas bata ba siya? Pangalan 86. After 10 years, 10 years. after 10 years, saka ipinanganak si Isaac. Isaac. Tama. Okay? 96 tsaka 90. Saka ipinanganak si Isaac. So, yung plano ng Diyos sa kanilang mag-asawa ay dahil nga sa human error natin, sa mga pag-iisip natin, nag-isip sila ng paraan na medyo tatanggalin muna ang Panginoon sa plano. Pwede yun eh. Tatanggalin ko muna ang Panginoon. Ito pipitikin ko lang konti. Try lang. Kasi mukhang effective naman to eh. Tanggalin ko muna si Lord. So parang ganun ang nangyari sa kanila. So, sabi ni Sarah, Abraham, sipingan mo muna yung asawa na, yung si Hagar, para maging anak natin. So, alam natin yung kwento. So, iniisip ko, sabi ko, yung panahon bang yun, yung sitwasyon na yun, hindi pa talagang minahal, wala bang damdamin si Abraham kay Hagar? Pagkatapos nun, pero nag-check ako ng mga datos, wala pala. Wala palang damdamin o feeling si Abraham kay Hagar. Pwede pala. Pwede nga. Pwede. So, tinignan ko, talagang ganun. Ang layo nilang pala nila, yung kanilang, ano tawag dito? Yung prestige, yung pangako na may bibigay ng Diyos sa kanila, na dapat ikaw yung pangako, kasi sa chapter 15, pinakita na sa kanila na magiging, ang iyong lahi ay magiging katulad ni Canaan. Tumingin ka, sabi ng Panginoon, lumabas ka, makikita mo yung bituin yan, kung gano'ng karami yan, ganun din magiging karami ang lahi mo. So, nanatili sa kanila yun na dapat ganun ang mangyari sa kanila sa pamamagitan ng magiging anak nila. So, hindi nangyari, kailangan kunin mo na si Hagar na asawa mo. Okay? Sabi doon, itong kanilang kwento na ito sa loob ng bahay ay hindi siya romantic triangle. So walang ganong nangyari kundi tinatawag itong power struggle. So kailangan sa akin mapunta, hindi dito sa babae na to. Kaya si Hagar, wala siyang kapangyarihan, wala siyang magagawa, ginamit siyang kasangkapan. Okay? Ginamit lang siyang kasangkapan. Si Hagar, itong mag-asawang Abraham at Sarah, para ayusin ang divine delay. Iniisip ko, sabi ko, parang sama eh. Parang gagamit ka ng tao para lang dun sa mga plano mong... May naranasan pa kayong gano'n na parang ginamit ka, ikaw yung tool, tapos sa dulo, ikaw ngayon yung napasama sa boss mo, di ba? May mga ganun, meron mga magaling mag-twist ng mga kwento, biglang bandang dulo, ikaw yung nagiging problema ngayon. Sabi mo, hindi nga ako eh. So may mga ganyan. So, ang lesson, dito sa point number 1 na to, when we try to manufacture our own miracles, we usually end up creating a mess. So, kawawa naman. Kawawa naman yung mga tao na alam natin medyo may hina, tapos gagamitin natin na kasangkapan para lang, alam mo yun, madalas yan sa politika. Nakikita natin, aapakan yung mga taong gata. Ito, gamitin natin itong tool. Just recently, yung kwento itong flood control natin, di ba ang daming nagulat sila, wala, pangalan ko yung ginamit. So sila ngayon yung nagdurusa. So gano'n, isa sa mga example nun. Number 2.
nabuntis si Hagar. Nung mabuntis siya, so tapos na tayo dyan. Nabuntis si Hagar, yung kanilang bahay ay sobrang liit para hindi mangyari yung inggitan o hindi na magandang sitwasyon. Sarah feels bitter, Hagar feels superior. Naramdaman kasi ni Sarah na parang medyo ano na si Hagar parang siya na may kapangyarihan dito sa bahay So, ganun yung pakaramdam ni Sarah. So the tension breaks and Hagar is treated so harshly that she flees into the brutal scorching wilderness. Madaling salita, pinalayas ni Sarah si Hagar. Ito pala, naranasan mo na bang pinalayas? Sino nakaranas na mahirap na? Lumayas ka rito! Ikaw, kaya pala kanina ka pa nag-i-smile Masarap, masakit. Masakit po. Sakit Pagka yung layas na. Kaya kahit indirect, ano naramdaman parang medyo outcast ka na, parang masikip ka na dito. Medyo ano ka na muna Pwede sa trabaho, sa pagkakaibigan, kung saan man, mas masakit yung ganun. So imagine mo si Hagar, pinalayas siya. Kasi naman Hagar, huwag kang ano kasi. Asta-asta ka naman may mali ka din naman alam mo naman yung sitwasyon so medyo pakabait ka din. Para huwag ka namang umano-ano dyan. Mapapansin ka din So, kasi ka naman Madam Lori. So, ano siya, pinalaya siya. Nasaan yung picture natin na nawala na? Ano ba o nawala? Kasi may nagustuhan akong ayun Pero ito AI ito, sigurado kung alam natin AI. Kaya ang problema pala kay AI, sabi ko, patandahin mo naman yung bata. Gawin mo yung mga 14 years old. Kasi 14 years old si Ismael yung pinalayas 14 to 16. Hindi kaya niya patandain, ang pinatanda yung nanay. Sabi ko, okay na yan. Okay na yan. Understood niya si Ismael. Understood si Ismael. So, masakit, no? Masakit, lumaya siya, walang, alam mo naman sa disyerto. So, kahit na sa akin kasi, kahit na ano namang sama ng tao pa rin yan Pagka magugutom na yan, alam mo nung bata ko, teka, ito mapapaba. May silang, babalik agad ako. Meron doon, nung elementary ako sa lugar namin, sa may San Andres, kita ko ang daming tao, meron binubugbog na lalaki na duguan na siya, nag-amok na. That was 1978, tsaka 79, ganun. Duguan na siya. Tapos lumalayo yung mga tao. Pagtingin ko, nag-aamok na pala siya, may hawak na siyang itak. Duguan na siya. Tapos, nahirapan ako. Sabi ko, may tuloy. Hirap akong ganun. Medyo chismoso rin ako. Hanggang ngayon sa daan, medyo chismoso ko. Ano yan? Ba't ba bang natitigil? Yung sinasabi ko, pipi, boy! Alis na! Ganun ba yung Jojo? Balik ko yung kwento. Ang dami tangent. Tapos sa pagkikigo, nagnakaw pala siya ng Skyflex. Sorry. Binugbog siya, Skyflex lang. So kasi gusto kong kasi sabihin ko na nakagawa ng sinaktan pa, di ba? So, lumay si Sarah, nakakaawa siya. Si Hagar. Pero ito yung maganda. Kinausap siya ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, hindi, bumalik ka. Magpasailalim ka na naman kay Sarah. Ayaw mo na nga Ikaw, halimbawa, umalis ka sa trabaho mo, ayaw mo na Dahil toxic yung boss mo, toxic yung mga kasama mo, Denise. Tapos sabi ng Panginoon sa'yo, balik ka. Magiging masaya ka kaya? Depende sa sweldo. Kasi ang sweldo, para makabalik ka. Ha? Pwede. Pero kadalasan ang problema kasi talaga maliit ang sweldo. Pag maliit talaga ang sweldo, kaya ako, nagsasubscribe ako kay Eli San Fernando, si Kamangarawa Party. May politikang kasama dito So, sabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka, pasailalim ka kay Sarah. Pero huwag ka mag-alalay ka, kasi
ang lahi mo, pararamihin ko. Pararamihin ko, sabing ganun ng Panginoon. So, picture Hagar alone by a desert spring, she's pregnant, buntis eh. Homeless and abandoned by the Holy Family. Ito yung gusto kong i-emphasize. Hindi pa yung pinapanganak si... Hindi pa pinapanganak si dyan ha? Si Ismael ha? Hindi, itong kwento na to parang yung yung sa mga English film na nauna yung Throwback. Kasi maski basahin mo yung 15, yung 15, 16, 17, 18, medyo makuguluhan ka. Pero may sequence talaga siya eh. So buntis si Hagar nun eh. Sasabi balik ka. So bumalik siya. So, imagine mo kung ano yung hirap ng pakiramdam niya. No? Kung minsan, ganun din tayo. Baka kung minsan, ganun din tayo. Nagagamit natin yung kapangyarihan natin para lang gawa ng hindi maganda doon sa kapwa natin dahil sa ginagamit natin yung kapangyarihan natin. No, pwedeng ganun yung mangyari or dahil sa batas na alam kong dapat ito yung batas ko sa pamamahay ko, ito yung batas ko sa relihiyon ko. Kasi ako parang nasan ko din yun sa bahay, sabi ko dun sa bunso ko, pagka yung bumulog na yung araw, patayin mo na yan, anak. Kasi ginagamit natin yung alam mong batas, ano? Pero kung minsan, hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid natin na nagre-resulta ng hindi maganda. Okay, last na. Kain tayo. Last na, pero haba pala. Number 3, the divine interrupt. But then, the unexpected happens, God doesn't go to Abraham's tent to talk. Ito, hindi nagpunta ang Panginoon kay Abraham. Hindi siya nagpunta. He goes into the dirt and the heat to find runaway slave. So, ganun na nangyari. Pinuntahan na si Hagar. So, nakita natin sa sitwasyon na to, ang pinupuntahan ng Panginoon ay ang naapi. Kapag may katuwiran ka, paglaban mo. So, pinuntahan niya si Hagar. Kasi nakita ng Panginoon na si Hagar na yun yung meron mas mabigat na problema. Na dinadala niya, na kailangan niyang ayusin. Okay? God speaks to her. He gives her a promise for her son Ismael. Okay? Hagar does something no one else in the Bible does. Yun. Doon pala narinig ko yung salitang Elroy. No? Ibig sabihin, God sees me. So, nakikita siya ng Panginoon. Nakikita siya. Kitang-kita siya. At sigurado yung pagmamahal na inaalat ng Diyos kay Hagar, meron talaga. Hindi meron din. Meron talaga. Kaya ang ganda ng promise sa kanya eh. Kung babalikan mo nga siya yung kwento niya kung bakit hanggang ngayon may dispute ang ang Christian and Islam. So dito siya nang galing no? So she calls him Elroy. Sabihin, the God who sees me. Genesis 16:18. Tingnan natin para meron tayong proof. She gave this name to the Lord, spoke to her, "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen the one who sees me." Nakita ni Hagar yun. So nagkaroon siya ng pag-asa. Okay? Last, ito yung takeaway natin. Abraham and Sarah saw Hagar as a solution. No? As a solution. God saw her as a soul. Nakita ng Panginoon si Hagar na isang tao na nasasaktan, umiiyak, nalulungkot. Mas doon nagpo-focus ang Panginoon sa damdamin at sa puso ng tao. Kaya kahit kailan hindi natin pwedeng dayain yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. So, sabi ganon, you might feel like Hagar today. Baka ganon yung maaaring karanasan mo.
You might feel like Hagar today overlooked, used, or wandering in your own wilderness because of someone else's mistake. May ganun ba mga sitwasyon sa buhay natin ngayon? Na, o medyo hirap ka na sa sitwasyon ngayon dahil sa kagagawan ng iba o kagagawan man ng sarili mo na alam mong maaaring nagkamali ako pero nahihirapan ako sa sitwasyon ko ngayon. Isang bagay, your location doesn't disqualify you from God's attention. So, hindi maaaring hindi ka, ako nakikita ng Panginoon. Hindi maaari. Kitang-kita ako ng Panginoon. He is not just the God of the chosen. He is not just the God of the chosen inside the tent. Okay? He is the God of the outcast in the desert. So, pwedeng ikaw yun, kaya kung ano man yung nagiging sitwasyon, kitang-kita tayo ng Panginoon. Lahanin mo na hindi siya pumunta kay Abraham para solusyonan yung problema. Ang pinuntahan niya kagad muna ay si Hagar. Doon sa Ephesians chapter 2, verses 12 to 13. Dati tayo ay hiwalay kay Kristo dahil sa kasalanan. No? Tayo ay outcast dahil sa epekto ng kasalanan. So, hiwalay na tayo kay Kristo. Hindi na tayo kailangan kasi noon mapabilang ka sa Israel eh. Pagka hindi ka kasama ng Hudyo, ay wala kang kaligtasan. Ikaw ay manlalakbay. Pero dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa dugo ng anak, ito yung naging tulay para ampunin tayo ng Panginoon. So, hindi na tayo manlalakbay, hindi na tayo outcast ngayon, hindi na tayo ngayon alipin. We are no longer slaves. Hindi na. Kasi anak na tayo ng Diyos. Inampun niya tayong atin. Inaring niya tayong tunay na anak. Ganong kabutihan ang ibinigay ng Diyos na biyaya sa atin. So, hindi ka naman lalakbay ngayon, hindi mo na kailangan umiyak dahil merong pag-asa na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, tanggapin natin siya, magpasimula tayo ng relasyon sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng